everyone! Good morning, good day, kung anong oras mo man ito pinakikinggan. Hello sa'yo, maraming salamat at nagbabalik ka at nakacheck ka pa rin dito sa ating channel. Kung meron tayong bagong upload, and yes, meron tayong bagong upload, and yes, panibagong kwento po ito. Dahil for the past 2 days, pang-isahan po ang ating kwento. Grabe naman ano? Oo, sa mga nagre-reklamo dyan kung bakit daw mahaba, kasi mahaba yung sinend. Konti lang or maiksi lang. Kapag maiksi lang din yung sinend, depende po yan sa sinend din yung kwento, okay? Hi, ako kay Melissa Ante, maraming salamat. Maraming salamat din Mondi 8217. Hello din kay Christy Carpentero. Thank you so much Christian De La Torre. Bebang Pinion! Ayun, hello sa'yo. Hi kay Julieta Estralobio, kay Lenny Rosario, maraming salamat. Leticia Amante, LV Lapot, Elizabeth Lagunday, Nora Barido, Hamandre, thank you very much sa pakikinig, Chazi Chay. Jaya Diagan, hello rin kay Ma'am LV Lapot, Maricel Mina, Clarinel Miguel, maraming salamat sa pakikinig mo. Marvy Montesilio, Vilma Carganilla, maraming salamat. Charlene Baclohan, thank you very much. Frix Magno, hello from Chile. Gail Easy, maraming thank you sa'yo. Josie Vina, hi! Maraming salamat sa pakikinig. Marvy Montesilio, Lorilyn Cabantac, Liza Nana Diego, Marlina Humawan, Mary Grace Palak, maraming salamat sa'yo. Hi din from Jeneline Bagtila, San Fernando City, La Union. Maraming thank you sa inyong pakikinig. Venus Pasqua, hello rin kay Christy. Hi kay LTP 3VO. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hi din ako kay Marie Chris Bukol. Thank you so much Marilyn Castillo, Alcura Ukit at sa lahat po ng ating mga suking tagapakinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at walang humpay na pagmamahal. Eto na ang ating antampok na kwento sa araw na ito dito lamang sa Dear Mama Mia. Kung totoong mahal daw, binabalikan. Pero di ba dapat, kung totoo ang pagmamahal, ay hindi dapat nang iiwan? Dear Mama Mia, hindi ko malilimutan ang araw na yon. I'm sorry Andrew, hindi pa ako handang magpakasal sa'yo. Siguro after 3 years, hintayin mo na lang ang pagbabalik ko. Gusto ko pa ng karagdagang progress sa aking career. Marami pa akong gustong ma-achieve. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Tatanggapin ko ang offer sa London. 3 taon lang naman yon. Kung totoo mo akong mahal, mahihintay mo ko. Sana, mahihintay mo ko. Mama Mia, yan po ang mga salitang binitawan ni Lorraine na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isip ko. Ako nga pala si Andrew. Isang lalaking pinangakuan na babalikan. Isang lalaking sinabihan na hindi dapat magpapakawalan ng pag-asa dahil babalikan ako ng babaeng mahal na mahal ko. 6 years kaming steady ni Lorraine. Bata pa lamang ay mahal ko na siya. At alam kong ganun din siya sa akin. Kaya naman nung nagkita kami ulit matapos ang ilang taon naming pagkakawalay sa isa't isa dahil hindi na kami iisa ng paaralan noon na pinag-aaralan, ay hindi ko na pinalipas pa ang pagkakataon. Talagang niligawan ko na siya. Pinurso ko na siya hanggang sa naging kami na nga. Some people would say na napaka-perpekto ng aming relasyong dalawa. Sabi nila, sana all daw. Sana all ganito ang relasyon. Mama Mia, ang akala ko talaga ay kaming dalawa na ni Lorraine ang magkakatuluyan. Ang akala ko tuloy-tuloy na ang masaya naming pagsasama. Pareho kaming meron ng steady at successful career sa kanya-kanya naming piniling larangan dito sa Pilipinas.
Isa na akong inhenyero. Ang nobya ko naman ay nakapagtapos ng medisina. Kahit masyado siyang workaholic at wala siyang oras sa akin, ay inintindi ko siya. Inunawa ko ang kalagayan niya. Alam ko na hindi madali ang kanyang piniling trabaho. Mahal din niya ang trabaho niya at matalino siyang babae. Alam na alam niya ang kanyang mga priorities. Sinabi ko sa sarili ko, Mama Mia, hindi madali ang magmahal ng mga independenteng babae at matalinong babae kagaya ni Lorraine. Pero hindi naman ako kagaya ng ibang mga lalaki. Hindi naman ako insecure at hindi makitid ang utak ko para hindi maintindihan ang kaniyang mga prioridad sa buhay. Alam ko na kapag naging doktor ka, prioridad mo lagi ang mga pasyente mo. Ilang taon kong inintindi yun, Mama Mia. Kahit may mga dates kami na nakakat short, lalo na kapag tumatawag sa kanya ang ospital, ay hinahayaan ko siya. Kahit na may mga out of town kami, mga lakad na hindi natutuloy dahil may mga emergency siya, ay hinahayaan ko siya. Kahit nga, Mama Mia, minsan, anibersaryo namin pero hindi kami nakapag-celebrate dahil mas inuna niyang puntahan yung convention kung saan ay hindi naman siya dapat ang ipapadala ng ospital doon, pero dahil nga nagkasakit yung doktor na na-assign, ay siya ang pinapunta. Pinayagan ko, inintindi ko na hindi kami makakapag-celebrate ng aming sariling anniversary dahil sa trabaho niya. Pero lahat naman siguro ng tao, Mama Mia, ay may hangganan, hindi ba? Lahat naman siguro ng tao ay meron pong limitasyon. Dumating po sa puntong sobra na siya. Ang katwiran ko, pwede naman niyang ipagpatuloy ang trabaho niya at ang pag-unlad na ninanais niya pag mag-asawa na kaming dalawa. Inisip ko kasi noon, Mama Mia, hindi na nga kami nagkikitang dalawa ni Lorraine. Siguro mas maigi kung maging mag-asawa na kaming dalawa. Kasi at least kapag tapos na ang kanyang trabaho ay uuwi na siya sa bahay kung nasaan ako naghihintay. Mama Mia, maraming pwedeng mangyari sa loob ng 3 taon at ayokong umasa. Nung araw na sinabi niya sa akin, natatanggapin niya ang offer dun sa London. Kahit nung araw pa nga lang na sinabi niya sa akin may offer siya, ay agad ko na siyang sinabihan na sana naman sa pagkakataong ito ay piliin niya ako. Piliin niya ang relasyon naming dalawa. Piliin niya ang pagmamahalan namin. Pero ano pa bang inaasahan ko? Kahit kailan, hindi naman ako naging top priority para kay Lorraine. Kahit kailan, hindi naman ako nauuna sa listahan niya. Ilang beses naming pinag-awayan ang tungkol sa offer na yon. Kapag magkasama kami at nagdi-dinner, laging nauungkat yon at ang ending, lagi kaming nag-aaway dalawa. Dahil gusto niya talagang pumunta doon. Sinabihan ko siyang huwag siyang pumunta doon. Pwede naman na dito na lang sa Pilipinas. O pwede naman na maging mag-asawa na lang kami. Pero yun ang naging sagot niya. Antayin ko na lang daw siya dahil kung talagang mahal ko siya ay maaantay ko siya. Kaya lang, Mama Mia, London yun eh. Napakalayo nun sa Pilipinas. At napakatagal na panahon ng 3 taon. Ayoko na maghintay ako sa wala. Doon ko rin nakita na hindi talaga kailanman magiging prioridad para kay Lorraine ang relasyon naming dalawa. Kaya ako na mismo ang bumitaw. 6 na taon. 6 na taon ng aming relasyon pero itinapon lang namin na parang wala lang. Ako na mismo ang nakipagkalas sa kanya. Kung magkikita man kami ng 3 taon at malaya pa siya at ganun din ako, baka sakaling kami ngang dalawa ang tinadhana para sa isa't isa. Alam naman niya eh. Hindi naman ako nagkulang sa pagpaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pero this time, hindi ko na kaya ang mga kondisyon niya. This time, hindi ko na kayang pagbigyan at unawain pa ang mga gusto niya.
Ilang taon pa ba ako mag-uunawa? Ilang taon pa ba akong iintindi? Sa 6 na taon naming relasyon, wala akong ibang ginawa sa mga taon na yun kundi intindihin siya. Sorry, Lorraine. Pero ayokong maghintay. Ayokong maghintay sa wala. Okay, sige Andrew. Kung yan ang desisyon mo. Maluwag niyang tinanggap ang pakikipagkalas ko sa kanya. Ang totoo niyan, Mama Mia, nung tinitigan ko ang mukha niya, tila ba nabunutan pa siya ng tinik sa dibdib at nakahinga pa siya ng maluwag nung nakipaghiwalay na ako sa kanya. Masakit. Masakit na parang baliwala lang sa kanya na itapon namin ang 6 na taon naming pinagsamahan. Hindi ko alam kung hadlang ba ako sa pangarap niya o hindi. Basta ang alam ko ngayon ay malaya na ulit ako. Pero nasasaktan. Malaya na ulit ako at wala na akong iintindihin pang masasagasaan kong damdamin kahit ano pa ang gawin ko. Pero bakit ganon? Bakit parang mas gugustuhin kong hindi ako malaya? Basta kasama ko lang si Lorraine. Kaya lang wala ka nang magagawa, Andrew. Nangyari na ang nangyari, hiwalay na kayong dalawa. Paalala ko noon sa utak ko. Natagpuan ko na lang ang aking sarili sa isang nightclub. Gusto kong magpakalasing. Gusto kong paggising ko ay makakalimutan ko na lahat ng sakit. Gusto kong makalimutan si Lorraine kahit sandali man lang. Kahit ngayon lang muna. Beer po, sir? May babae po kami, bago po at bata. Wika ng isang baklang floor manager na tila ba nag-aalok ng kanyang paninda. Sige, bigyan mo ako ng 4 na beer. Magkano ang labas ng babae ninyo? Sir, ano po, 3,000 po lahat. Wika nito. Alam ko ang mga patakaran sa club. Pwede kong ilabas ang babae magdamag sa halagang yon. Sige. Pero gusto ko muna siyang makita at makausap. Papuntahin mo siya dito. Sabi ko dun sa baklang umaasikaso sa akin. Kaagad na tumalima ang baklang floor manager at pagbalik niya ay may kasama na siyang babae. Napatda ako sa aking nakita. Isang magandang babae ang nasa harapan ko nung pagkakataon na yon. Batang-bata pa ang babae. Sa tansya ko ay nasa 18 anyos lamang ito. Matangkad at balingkinita ng babae. Morena ang kanyang kutis at matangos ang kanyang ilong. Ang totoo niyan ay medyo may pagkakahawig siya kay Mikey Kuwangko. Tinitigan kong mabuti yung babae at siguradong sigurado ako na bata pa ito. At mas maganda pa nga ito kung tutuusin kaysa kay Mikey Kuwangko. Kung titignan mo itong mabuti ay hindi nahahalatang nagtatrabaho ito sa isang club. Keming-kemi ito kung kumilos. Umupo siya sa harapan ko. Anong gusto mong inumin? Beer o hard? Juice na lang po, sir. Wika nito. Wag mo na akong tawaging sir. Nakakatanda naman. Ako nga pala si Andrew. Ikaw, anong pangalan mo? Sa wakas ay napangiti ko rin ang babae. Mas lalo pa itong gumanda nung ngumiti ito. May mga matang nangungusap at may dimple pa sa magkabilang bahagi ng kaniyang pisngi. Lelena po, sir. Andrew pala. Alam mo, Lena, hindi ka bagay sa lugar na ito. Maganda ka. First time mo bang magtrabaho sa ganito? Tanong ko. Oo, Andrew. Wala naman akong ibang pagpipilian eh. Gipit na rin kasi kami. Wala na akong mga magulang. Hindi ako nakapagtapos kahit na high school. May kapatid ako pero malayo sa akin. Matagal na kaming hindi nagkikita at may sakit siya. Mama Mia, alam ko. Alam ko na hindi lahat ng kwento ng mga babae sa lugar na yon ay totoo. Merong yung gawa-gawa lang nila para naman
Maawa ka sa kanila para magbigay ka ng malaking tip. Pero ewan ko ba, nung gabing yun ay nahabag ako sa babaeng kaharap ko, sa babaeng kausap ko. Pakiramdam ko ay hindi ito nagsisinungaling. Pakiramdam ko ay ito ang pinakasinserong babaeng nakausap ko. Labis akong nahabag sa magandang babae na kaharap ko. Sayang talaga. Sayang siya. Habang tumatagal ang pag-uusap namin ay nagkapalagayan kami ng loob. Tumatawa na siya sa mga jokes ko at ganun din naman ako sa kanya. Masaya siyang kausap. Nalaman ko na ilang araw pa lang pala siya sa club na yon at hindi pa siya pumapayag na magpa-take home o magpalabas. Subalit, ewan ko, maswerte lang ba talaga ako o may kung ano din sa akin dahil sa gabing yon ay napapayag ko siyang sumama sa akin. Alam kong natatakot siya dahil kitang-kita ko yon na nakarehestro sa kanyang mga mata. Pero sumama pa din siya sa akin. Siguro dala ng matinding pangangailangan. At siguro naisip niya na wala siyang choice dahil trabaho niya yon. Somehow, somewhere, someway, ay papayag din siya na magpa-take home. Kaya siguro sa gabing yon ay napili niyang umpisahan na i-full blast ang kanyang trabaho. Bakit mo dito ako dinala? Akala ko, nagtataka niyang wika. Nung nasa loob na kami ng isang mamahaling resto. Hindi porket ilalabas ay magmomotel na, sabi ko habang tumatawa. Wala namang ganun na patakaran sa club niyo, 'di ba? Hindi naman bawal kung dito kita dalhin at hindi sa motel. Napangiti lang si Lena at humahangang tinitigan ako. Bakas na bakas sa kanyang mukha ang labis na pasasalamat sa akin. Sige na, umorder ka na ng anong gusto mo. Masarap ang pagkain dito. Wika ko habang binibigay sa kanya ang menu. Nakita akong napakunot ang kanyang noo at pilit na iniintindi kung anong mga klaseng pagkain ang nasusulat dun sa menu. Para hindi siya mapahiya ay sinabi ko sa kanya ang specialty ng lugar na yon. At nag-offer ako na yun na lang ang orderin namin kung okay lang sa kanya. Mama Mia, ewan ko kung anong mahika meron si Lena. Pero sa gabing yun ay hindi man lang pumasok sa isipan ko ang tungkol sa nangyari sa aming dalawa ni Lorraine. Hindi man lang pumasok sa isipan ko na broken-hearted pala ako kaya ako napunta sa club na yon. Natutuwa akong pagmasdan ng pagka-inosente niya sa lahat ng bagay. Masaya kaming kumakain ni Lena. Pakiramdam ko ay may girlfriend ulit ako. Inaasikaso niya ako, pinupunasan niya ang bibig ko. Damang-dama ko ang pagka-caring niya na natural na natural. Pansamantala ko tuloy nakalimutan si Lorraine sa gabing yon. Nag-enjoy ako nakausap siya. Inihatid ko siya sa kanyang inuupahan. Bed spacer lang pala siya doon kaya bawal akong papasukin. Ganun pa man ay masaya siyang nagpaalam sa akin. Nangako ako na babalik ako sa club na pinagtatrabahuan niya. Mama Mia, naging masaya ako sa gabing yon. Kahit na kung tutuusin, dapat malungkot na malungkot ako dahil kakahiwalay ko lang sa girlfriend ko. 1, 2, 3 at nasundan pa ng maraming beses ang pagdalaw ko kay Lena. Minsan ay sinusundo ko siya sa kanyang boarding house at namamasyal kaming dalawa. Hindi na din siya nagkakaroon ng customer na iba sapagkat nandun ako palagi. Naging matalik kaming magkaibigan at nagkapalagayan kami ng loob. May mahiwagang damdamin akong nararamdaman pero ayoko pang bigyan ng kahulugan ito. Bakas sa pagmumukha ni Lena ang malaki niyang tiwala sa akin. At ang kislap ng kanyang mga mata kapag magkasama kaming dalawa. Alam ko na tulad ko ay masaya din siya kapag kasama ako. Ako naman ay hindi ko siya makikita isang beses sa isang araw. Hindi ko alam kung anong meron siya pero nabighani na talaga ako sa kanya.
Ano kaya kung umalis ka na dyan sa pinagtatrabahuan mo? Ihahanap na lang kita ng disenteng trabaho. Wika ako sa kanya nung minsang dalawin ko siya sa club at nakikita ko na yung ibang mga kasamahan niyang itinitable ay hinahalikan at hinahawakan na ng mga parokyano ng mga ito. Iniisip ko pa lamang noon, Mama Mia, na hinahawakan at hinahalikan ng iba itong si Lena ay parang nanggagalaiti ng loob ko. Tinitigan ako ni Lena sa mga tinuringan ko. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Nangingilid ang luha niya, pero kaagad niyang pinalis ito. Tsaka na lang, Andrew, bigyan mo na muna ako ng panahon. Nahihiya na ako sa iyo eh. Hayaan mo at pag-iisipan ko. Salamat ha. Wika niya at pinisil niya ang aking palad. Nagtaka ako sa kanyang inasal. Sumidhi ang nararamdaman ko na maialis siya sa club na yon, Mama Mia. Hindi ko yata kayang makitang itinitable siya ng iba. Hindi ko alam kung bakit pero iniisip ko pa lang ay bumibigat na ang aking pakiramdam. Marahil, hindi ko namamalayan na tuluyan na palang nahulog ang loob ko kay Lena. Nalaman ko na ipinagbili pala si Lena nang umampun sa kanya sa club na yon. Kaya napilitan siyang magtrabaho at hindi makaalis doon. Kinausap ko ang may-ari at binayaran ko ang perang pinambili sa kanya. Ayaw pa nitong pumayag kaya dinoble ko na lang ang halaga noon at tinakot ko siyang ipapatigil ko ang pag-ooperate ng club nila. Sinabi ko sa may-ari na marami akong koneksyon sa mga pulis at kayang-kaya ko silang gawan ng problema kahit na sabihin pa natin na rehistrado ang club na yon. Natakot naman ang may-ari, Mama Mia. Sinabi niya na hindi ang isang kagaya ni Lena ang magpapatigil ng operasyon nila. Kaya kaagad na itong pumayag sa dobleng presyong inaalok ko. Masaya akong umuwi ng hapong yon matapos kong makausap ang may-ari ng club na pinagtatrabahuan ni Lena. Kinausap ko ang kaibigan kong dentista at ipinasok ko bilang sekretarya niya si Lena. Kasi kaaalis lamang ng sekretarya niya sa kanyang klinika. Sabi pa niya ay umalis ito dahil mag-aasawa na raw. Kumuha na rin ako ng disenteng tirahan para kay Lena at bumili na rin ako ng mga pangangailangan niya. Mama Mia, hindi ko alam. Hindi ko naman responsibilidad si Lena. Kakakilala pa nga lang naming dalawa pero bakit parang gusto ko siyang protektahan sa lahat ng pwedeng manakit sa kanya. Kung bakit gusto kong pinoprotektahan at inaalagaan siya. Ganun siya kahalaga sa akin at hindi ko maintindihan noon kung bakit ganun na lang ang kapit niya sa puso ko. Hindi ka na ulit babalik sa club na yun, Lena. Titira ka na din sa bago mong bahay at magtatrabaho ka na ng maayos at disente. Wika ako nang siya ay aking sunduin. Wala siyang kaalam-alam noon sa mga ginawa ko, Mama Mia. Wala siyang kaalam-alam na binili ko na o binayaran ko na sa may-ari ng club doon ang ibinayad sa kanya doon sa mga umampun sa kanya. Iwan mo na lahat ng gamit mo at bibili tayo ng mga bago mong damit at sapatos at mga gamit mo na rin sa bago mong bahay. Ha? Ano? Anong sinasabi mo, Andrew? Nabigla niyang naisinatinig at punong-puno ng pagtataka noon ang kaniyang mukha. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Mahal kita, Lena, at gusto kong maging maayos ang buhay mo. Gagawin ko ang lahat maging maayos ka lang. Nakausap ko na ang amo mo at binayaran ko na lahat ng perang ibinayad niya sa mga umampun sa'yo. Aalis ka na dun, Lena. Malayang malaya ka na. Titig na titig siyang tumingin sa akin habang nagmamaneho ako noon. Kitang-kita ko ang pagtataka at pasasalamat sa kanyang mga mata. Hindi niya nalaman, Mama Mia, na alam ko ang tungkol sa pagbenta sa kanya. Nagtanong-tanong kasi ako doon sa mga kasamahan niya sa club.
Hindi kasi sinabi sa akin ni Lena ang katotohanan kung bakit hindi niya pa magawang umalis sa club na yon. Ang sabi niya lang ay darating din ang panahon na makakaalis siya doon. Yun pala ay nagsusumikap siyang makaipon para bilhin ng kalayaan niya. At nung nalaman ko nga yun ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para maialis siya sa lugar na yon. Titig na titig pa rin siya sa akin at unti-unting tumutulo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsasalita pero walang kakurap-kurap niya akong tinitigan. Pagkatapos ay bigla niya akong niyakap ng pagkahigpit-higpit at humagulgol. Nagulat ako, Mama Mia, at muntik pa talaga kaming mabangga dun sa ginawa niyang pagkakayakap sa akin. Kaya itinabi ko na muna ang sasakyan. Napatawa siyang nagsusorry sa akin. Sobrang saya lang daw niya at dumating ako sa buhay niya. Napakaswerte daw niya. At mahal na mahal daw siya ng Panginoon dahil binigay ako sa kanya. Mama Mia, sinabi din niya sa akin na mahal din daw niya ako, matagal na. Kaso natatakot lang siyang umamin sa akin dahil baka masamain ko raw ang kanyang pag-amin. Baka hindi ko na raw siya puntahan at baka hindi na raw ako magpakita sa kanya. Hindi raw niya akalain na pareho pala kami ng nararamdaman. At dahil doon ay nagyakapan kaming dalawa at naghalikan. Nangyari ang lahat ng yun sa loob lamang ng 6 na buwan ng pagkakakilala namin ni Lena sa isa't isa. Hanggang sa matulin na lumipas ang 3 taon. Mama Mia, naging masaya ang relasyon naming dalawa ni Lena. Naging masaya ang pagsasama naming dalawa. Ang atensyon na hinahanap ko noon kay Lorraine ay nakuha ko kay Lena. Ang pagmamahal, ang pag-aaruga ay binigay niya lahat sa akin at naging masaya ako. Hanggang sa nagpakasal na nga kami ni Lena. Konting handaan lang at ilang piling bisita lang ang inimbitahan ko. Ayaw kasi ng asawa ko ng magarbong kasal. Sobrang simple lang niya at sobrang bait din ng asawa ko. Masayang masaya kami sa mga buhay namin. Ang tanging kulang na lang sa amin noon ni Lena ay anak. Maalaga at napakamaasikaso ng aking may bahay. Hindi ko na rin siya pinagtatrabaho sapagkat sobra-sobra pa naman ang kinikita ko para sa aming dalawa. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay nakakaipon pa nga kami. Hindi kasi magastos ang asawa ko. Hindi siya magarbo. Lahat ng binibigay ko sa kanya ay tinitipid niya. Pero hindi ko naman nararamdaman na tinitipid niya ang pagkain o ang ano pamang mga pangangailangan namin. Kahit na hindi siya nakatapos kahit high school man lang, Mama Mia, ay nakikitaan ko siya na magaling, lalo na pagdating sa pagbabudget sa aming bahay. Kaya masasabi kong napakaswerte ko sa asawa ko. Maganda na nga, mabait pa, maasikaso at maalaga pa, tapos magaling pa sa pagbabudget. Kaya masayang masaya talaga ako. Isang araw, Mama Mia, hindi ko alam na may biglang magbabalik mula sa nakaraan ko. Congrats, Andrew! Wika ng isang pamilyar na tinig mula sa aking likuran. Lorraine? Kailan ka pa dumating? Salamat, nakangiti kong wika. Alam kong kino-congrats niya ako dahil siguro nalaman niyang nagpakasal na ako. Lalong gumanda ang dati kong nobya. Pinagmasdan ko siya at bakas na bakas sa itsura niya ang kinatatayuan niyang pedestal ngayon. Bakas na isa na siyang matagumpay na manggagamot. Subalit wala na sa akin yon. Masaya na ako sa piling ng asawa ko. At kahit kailan ay hinding-hindi ko ipagpapapalit kahit na kanino si Lena. Nung 1 linggo lang ako dumating, nag-asawa ka na pala, hindi ka man lang nagpasabi. Sabi niya na kunwari ay nagtatampo sa akin. Ngumiti lamang ako. Hindi ko alam kung nag-e-imagine lang ako ng mga bagay-bagay pero bakas na bakas sa mukha niya ang pait at sakit.
Mama Mia, ewan ko kung masyado lang akong asyumero o filingero, pero nakikita at nararamdaman ko na may nararamdaman pa rin sa akin si Lorraine. Kasi nalaman ko na wala pa rin pala siyang nagiging asawa. Wala din pala siyang naging karelasyon nung nasa London siya. Subalit para sa akin ay matagal nang tapos ang kabanata naming dalawa. Masaya akong umuwi sa bahay, nilambing ko pa ang aking asawa at kwento ko sa kanya ang mga naganap. Hindi ko naman kababakasan ng kahit na konting pagsiselos si Lena kahit na sinabi ko sa kanyang tungkol sa pagbabalik ng ex-girlfriend ko. Nakita kong malaki ang tiwala sa akin ng asawa ko at ganun din naman ako sa kanya, Mama Mia. Sinabi ko talaga na hindi ako kailanman maglilihim sa kanya sa kahit na anong bagay. Dahil alam ko, na umpisa na maglihim ka sa esposa o esposo mo, ay yun na rin ang umpisa ng pagkasira ng relasyon ninyong dalawa. Lumipas ang mga buwan. Mama Mia, unti-unti kong nararamdaman ang pagnanais ko na magkaroon na sana ng kumpletong pamilya. Nais ko nang magkaanak. Kaya naman ipinasya kong magpatingin na sa doktor at nabigla ako na ang doktor palang titingin sa akin ay walang iba, kundi ang ex-girlfriend kong si Lorraine. I'm sorry, Andrew, pero impotent ka. Yan ang mga salitang namutawi sa bibig ng dati kong katipan. Matapos ang aking ikalawang pagsusuri ay napatiimbagang ako, Mama Mia. Para masigurado ay nagpunta ako sa isa ko pang kilalang doktor na kaibigan din namin ni Lorraine. Itago na lang natin siya sa pangalang Joel. Subalit katulad ng dalawang pagsusuring ginawa ni Lorraine sa akin, ay sinabi din ito na wala akong kakayahang magkaanak. Inisip ko, Mama Mia, siguro nga wala talaga akong kakayahang magkaanak dahil kung meron pa, dapat ay matagal ko nang nabuntis si Lorraine o di kaya'y si Lena. Dati kasi nung kami pa ni Lorraine ay hindi naman kami nagkokontrol pagdating sa pakikipagtalik sa isa't isa. Hindi ko lang alam kung nagkokontrol si Lorraine dahil alam kong matayog ang mga pangarap niya. Pero sa akin, kailanman ay hindi ako nagkontrol. At kaming dalawa din ni Lena, bago pa man kami nagpakasal, ay ilang taon din na paulit-ulit na may nangyayari sa aming dalawa at hindi din ako nagkokontrol noon. Inosente ang asawa ko, dahil birhen po siya nung nakuha ko siya. Kaya alam kong wala siyang kaalam-alam tungkol sa pagkokontrol para hindi mabuntis ang isang babae. Inisip kong tama nga siguro. Isa nga siguro talaga akong baog dahil dalawa na ang mga doktor na nagsabi noon sa akin. Ganun pa man, hindi ako kinababakasan ng sobrang pagka-depress. Alam ko kasi, Mama Mia, maiintindihan ako ng aking asawa. Mahal niya ako at matatanggap niya ako. Pwede naman kaming umampo ng bata, kaya walang puwang ang kalungkutan. Inisip ko kasi noon, Mama Mia, una akong magpapa-check up dahil kapag walang problema sa akin, ay tsaka ko ipapa-check up ang asawa ko. Mama Mia, tulad ng mga normal na araw, ay umuwi ako ng araw na yun sa bahay namin. Inisip kong ipagtatapat ko sa asawa ko ang lahat. Ang sakit. Ang sakit ko. Na alam kong maiintindihan na din naman ng asawa ko at hindi niya ako iiwanan dahil doon. Gabi na nung makarating ako ng bahay, sumalubong sa akin ang mabangong niluluto ni Lena. Nakita ko din ang asawa ko na sexy at bagong ligo na tila ba may espesyal na okasyon ngayong araw na ito. Makahulugan din ang kislap ng kanyang mga mata. Napangiti ako na napayakap siya sa akin. Siguradong nasa mood ang aking asawa ngayon. Magandang pagkakataon para aminin ko sa kanya ang natuklasan ko tungkol sa sarili ko. Sabay kaming nag-dinner at nagkwentuhan. Andrew, mahal ko, may sorpresa sana ako. Nakangiti niyang wika at inabot sa akin ang isang gamit na pregnancy test kit. Para akong natuka ng ahas. Hindi ako makahinga.
Nakita kong 2 linya ang gumuhit sa pregnancy test kit na yon. Paanong nabuntis ang aking asawa gayong isa akong baog? Napamura ako sa isip ko na niloloko ako ng asawa ko. Ang aking mahal na asawa ay iniiputan niya ako sa ulo. Hindi akin ang dinadala niya at yun ang matibay na katunayan ng kanyang pagtataksil. Hindi ako nakapagsalita, Mama Mia, dahil ang gusto kong gawin noon ay gusto ko siyang saktan. Pero hindi ako marunong manakit ng babae lalo na't pisikalan. Nabigla si Lena nang bigla kong itinaob ang lamesang aming kinakainan. Tila isa itong inosente sa ginawa niyang kabalbalan. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa kanya, eto ang igaganti niya sa akin? Hindi nakapagsalita si Lena nang sabihin kong hindi ako ang ama ng batang yan. Taksil ka. Paano mo nagawa sa akin to, Lena, ha? Wika ako at iniwanan ko siyang tulala at hindi makapaniwala na nanginginig pa sa takot. Pero Andrew, bakit? Wika niya habang pilit akong niyayakap. Tinulak ko siya at sumadsad siya sa sahig pero wala na akong pakialam. Dapat lang sa kanya yun. Puot na puot ako nung nilisan ko ang bahay na yon. Nagpakasasa ako sa alak. Umaga na nang bumalik ako sa bahay namin. Nakita akong tulog sa sala ang aking asawa. Halatang hinihintay niya ang pagbabalik ko sa bahay namin. Gumising ka na nga, nagugutom na ako, kakain na ako. Singhal ko sa kanya. Wala na ang dating lambing. Sobrang lamig na ng pakikitungo ko. Gusto kong maramdaman niya ang sakit na nararamdaman ko. Napakasakit na maiputan ka sa ulo mo. Dali-dali siyang tumalima, pinagsilbihan niya ako. Hinubad ko ang damit ko at itinapon ko yun sa kanya, sabay nahiga ako sa sofa. Akala ko kakain ka, nagluto na ako, kumain ka na habang mainit pa yun, mahal. Wika ni Lena sa akin na naglalambing pa ito. Kakain ako kung kailan ko gusto, wala kang pakialam. Wisit ka? Malis ka nga sa harap ko. Tumutulo ang mga luhang iniwanan ako ni Lena. Pagising ko, handa na ang mga damit ko tulad ng dati. Kahit galit ako sa kanya ay hindi siya nagsasawang asikasuhin ako. Hindi niya ako kinukumpronta. Siguro guilty marahil at inuusig na siya ng konsensya niya. O siguro iniisip niya kung paano ko nalaman ang tungkol sa pagtataksil niya sa akin. Habang naglalakad ako ay naririnig ko ang chismis ng mga kapitbahay. May lalaki daw na pumunta sa amin nung wala ako. Nagyakapan daw sila ni Lena at umiiyak pa. Muli akong napamura sa isip ko, Mama Mia. Eto na siguro ang kabit ng asawa ko. Inaahas niya ako at sa sarili ko pa talagang pamamahay. Sa halip na umuwi ay dumiretso ako sa beer house. Nagpakasasa ako sa alak, baka sakaling makalimutan ko lahat ng sakit. Umuwi ako sa bahay ng hating gabi na at nadatnan ko na namang natutulog ang asawa ko sa kahihintay sa akin. Mama Mia, ilang linggo at ilang buwan na ring nangyayari iyon. Hindi ko siya pinakitunguhan ng maayos. Hanggang sa unti-unti nang lumalaki ang tiyan niya. Subalit tuwing nakikita ko to ay lalo lamang akong namumuhi sa kanya. Gusto ko siyang iwan pero wala pa akong lakas ng loob dahil mahal ko pa rin siya sa kabila ng ginawa niyang pagtataksil sa akin. At galit na galit ako sa sarili ko dahil sa pagmamahal na nararamdaman ko. Gumising ka nga, buwisit ka. Ikuha mo ko ng beer sa ref. Singhal ko at dali-dali namang tumalima ang asawa ko. Sumayaw ka! Magubad ka at sayawan mo ko. Wika ko. May pag-aalinlangan ng aking asawa subalit gustong-gusto ko siyang bastusin para maramdaman niya ang sakit ng pagtaksilan. Sa nakita niyang puot sa mga mata ko at sa takot na saktan ko siya ay sumayaw ang asawa ko sa harapan ko. Kahit malaki na ang tiyan nito ay sumasayaw ito habang tumutulo ang mga luha sa kaniyang mga mata. Kagatlabi ito sa hiya at takot sa akin. Habang ako naman ay umiinom ng beer, humahagulgol habang pinagmamasdan siya. Ilang ulit ko pong ginawa yun sa kanya, Mama Mia. Ilang ulit ko siyang pinasayaw sa harapan ko.
at ilang ulit ko siyang ininsulto at sinumbatan. Sinumbat ko sa kanya lahat ng kaginhawaan na pinatikim ko sa kanya. Subalit, hindi nagbabago lahat ng pagsisilbing ginawa ni Lena sa akin. Kahit na inaaway ko siya, paulit-ulit ko siyang iniinsulto, ay hindi pa rin siya nagsasawang mahalin at pagsilbihan ako sa kabila ng mga ginagawa ko sa kanya. Itinulak ako ng aking paa isang gabi sa kondo ni Lorraine. Inilabas ko ang aking problema sa kanya. Iyak ako ng iyak sa bisig ng dati kong katipan. Pinilit niyang sinasabi sa akin na iwan ko na si Lena at magsama na raw ulit kaming dalawa. Sabi niya tatanggapin daw niya ulit ako dahil hanggang sa pagkakataon na yon ay mahal na mahal pa din daw niya ako. Hindi ko alam kung bakit kumabog ang dibdib ko sa mga salita niya. Mahal pa rin kita, Andrew. Ikaw pa rin. Siguro itinadhana ito para tayo talaga ang magkasama. Baka tayo talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Iwan mo na yung taksil mong asawa. Hayaan mo na siya sa buhay niya. Ako na lang ulit ang piliin mo, Andrew. Ako na lang ulit at tayo na lang ulit. Handa na ako, Andrew. Handa na akong maging may bahay mo. Handa na akong isakripisyo lahat para sa'yo. Handa na akong iwan ang pinakamamahal kong career, makasama ka lamang. Ewan ko, Mama Mia, pero bigla kong naitulak si Lorraine. Andrew, saan ka pupunta? Malayo. Malayo sa'yo at malayo sa lahat ng gumugulo sa akin. Pinilit pa ni Lorraine na pigilan ako, Mama Mia. Hinalikan pa niya ako pero itinulak ko siya. Hindi naman masyadong malakas. Sapat lang para mabitawan niya ako. Kahit na medyo lasing ako noon ay nagawa ko pa rin iwasan si Lorraine. Umalis ako sa kondo niya at nagrenta ako ng hotel at dun ako natulog. Kinabukasan, Mama Mia, hindi ko alam kung bakit, pero natagpuan ko na lang ang sarili ko sa isang ospital. Sa ospital kung saan hindi nagkiklinik si Lorraine. Ewan ko, pero may bumubulong sa isip ko na humingi ng ikatlong opinyon sa ibang doktor. At nabigla ako sa naging resulta. Perfectly healthy ang pagkalalaki ko. Pati na rin ang sperm ko, Mama Mia. Hindi ako baog. Pumunta ulit ako sa isa pang ospital dahil baka nagkamali lang ang doktor at ganun din ang lumabas. Taliwas sa sinasabi ni Lorraine at ni Joel, hindi ako impotent. Kinumpronta ko si Lorraine agad, Mama Mia. Nagulat siya at natakot siya sa galit na pinakita ko sa kanya noon. Kasi kahit dati, kahit hindi ako inaalagaan at inaasikaso ni Lorraine nung magnobyo at nobya pa lamang kami, ay kailanman hindi ko siya sinigawan. Kailanman hindi ako naglabas ng galit sa kanya. Ngayon lamang. Kaya siguro natakot siya at bigla siyang napaamin sa akin, Mama Mia. Napilitan siyang umamin na gusto daw niyang gumanti sa akin. Hindi daw niya matanggap na ipinagpalit ko siya kay Lena. Sa isang babaeng mababa raw ang lipad. Mama Mia, nalaman pala niya kung saan dati nagtatrabaho si Lena. At maliit ang tingin niya sa babaeng ito. Pakiramdam niya ay ininsulto ko ang buong pagkatao niya dahil pinagpalit ko siya sa isang babaeng hindi hamak daw na mas mababa sa kanya. Labis-labis akong napupuot noon kay Lorraine at muntik ko nang makalimutang babae siya. Hinamon ko siya na magkita kaming dalawa sa korte. Mama Mia, sinabi ko sa kanya patatanggalan ko siya ng kanyang lisensya sa pagiging doktor. Muntik nang masira ang pagsasama namin ng asawa ko dahil lang sa mga walang kwenta at mga makasariling tao. Ganon din ang ginawa ko kay Joel. 2 mag-asawang suntok ang binigay ko sa kanya. Napakahayop nyo. Mula ngayon, hindi ko na kayo kilala. Magkita-kita tayo sa korte. Sisiguraduhin kong matatanggalan kayo ng lisensya. Banta ko sa kanilang dalawa ni Lorraine.
Dali-dali akong umuwi ng bahay. Gusto kong lumuhod at humingi ng tawad kay Lena. Napakalaki ng kasalanan ko sa asawa ko. Babawi ako sa mahal ko. Hindi ko dapat pinagdudahan ang pagmamahal niya sa akin. Halos paliparin ko na ang sasakyan, makarating lang ako sa bahay namin ni Lena. Lena? Lena? Sigaw ko habang hinahanap ko siya sa buong kabahayan, subalit wala siya. Lena? Diyos ko, iniwanan na niya ako. Marahil nagsawa na siya sa mga pang-iinsulto at panunumbat ko sa kanya araw-araw. Lena, mahaba akong sigaw. Iniwanan na ako ng asawa ko. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko noon. Sising-sisi ako na nawala sa buhay ko si Lena. Nangihina akong napaupo sa sofa. Napasiklop sa mukha ko ang dalawa kong palad at patuloy akong lumuluha sa labis na pagsisisi. Andrew? Buong kagalakan kong tiningnan ang aking asawa. May dala-dala itong basket na tila kakapamalengke lang at baka sa mukha nito ang takot sa akin. Narinig siguro nito mula sa labas ang aking sigaw ng kaniyang pangalan. Awang-awa ako sa asawa ko na takot sa akin at nangangatal pa ang kaniyang mga labi. San ka galing? Mahina akong wika. Noon pa lang ay gusto ko na siyang yakapin. Namalengke kasi ako. Wag ka namang magagalit sa akin. Wala na kasi tayong stock eh. Utal-utal niya pang wika. Galit ka ba sa akin, mahal ko? Buong pagmamahal ko siyang tinignan. Nabigla siya sa tanong ko. Pagkakuway, bigla siyang napahikbi at umiling-iling. Hindi na ako nakatiis pa at niyakap ko na ang aking asawa. Sorry, mahal ko, patawarin mo ko. Iyak ako ng iyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanya. Sinabi ko sa kanya lahat ng ginawa ni na Lorraine at Joel at nangako akong papanagutin ko ang dalawa. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya ako iniwanan. Ang sabi niya, kulang pa raw ang buhay niya para mabayaran niya ako sa lahat ng ginawa ko sa kanya. At isa pa, alam daw niya na babalik ang dating Andrew oras na mailuluwal na niya ang anak naming dalawa. Mahal na mahal kita, Andrew, at kahit kailan ay hindi ko kayang magalit sa'yo. Handa akong magtiis at alam ko sa sarili ko na wala akong kasalanan. Mama Mia, tinanong ko din si Lena tungkol sa lalaking nakita ng mga kapitbahay namin. Nalaman ko na ito pala ay kanyang kapatid. Balak niya itong ipakilala sa akin. Dahil masayang-masaya siya at muli na silang nagkitang dalawa. Dangan na lang at nagkaroon kami ng malaking problema kaya ipinagpaliban niya muna ang pagpapakilala sa akin sa kanyang kapatid. Labis-labis ang paghingi ko ng tawad sa aking asawa dahil sa kasalanan ko. Sorry, mahal ko. Mapapatawad mo pa ba ako? Paulit-ulit kong tanong sa kanya. Di naman ako galit sa'yo eh. Babalik ka na sa dati ha? Sabi niya na tila babata itong humihikbi at hinahalikan ko din ang kanyang tiyan at nagsorry din ako sa baby namin. Awang-awa ako sa sinapit ng aking mag-ina at hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung sakali mang may nangyaring masama sa kanila. Hindi ko na idinimanda si Lorraine at Joel sa kagustuhan na rin ng asawa ko. Sabi niya intindihin ko na lang daw si Lorraine na labis akong minahal. At si Joel noon ay parang may gusto daw ata ito kay Lorraine. Sabi niya hayaan ko na lang daw. Wala naman daw masamang nangyari. Alam ko mahal na mahal ka ni Lorraine. At kung ako man ang nasa katayuan niya, maiinsulto din ako kung isang katulad ko ang ipapalit mo. Kung ganun ako kay Lorraine ka-successful, kaya hayaan mo na lang sila. Napahanga ako ng labis sa asawa ko, Mama Mia. Napakaswerte ko at paulit-ulit akong nagpapasalamat sa Diyos na ibinigay niya sa akin si Lena na walang kasing bait, maunawain at dakilang may bahay na kahit kailan ay hindi ko kayang ipagpalit sa kahit na anong bagay sa mundong ito.
Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbibigay niyo ng oras nitong aking sulat. Lubos na nagmamahal, Andrew. Alam mo, Andrew, parang may narinig na akong ganitong uri ng kwento. Naku naman, kung talagang totoong nangyari ito sa iyong buhay, nako, napakaswerte mo at hindi ka iniwanan ni Lena. Dahil kung ako, si Lena, ay matagal na akong nag-alsa balutan. Matagal na kitang iniwanan at goodbye Philippines ka na talaga sa akin. Well, hindi ko naman sinasabing tama ang ginawa ni Lorraine, no? Dahil maling-mali naman talaga yon. Pero naiintindihan ko naman ang kanyang naramdaman na naiinsulto siya nung nalaman niyang pinagpalit mo siya kay Lena. Siguro nga, gaya ng sabi mo, parang nag-imbestiga ata siya or something like that at nalaman niya ang tungkol sa nakaraan ni Lena. So, malamang sa malamang, maiinsulto talaga siya. Eto siya, isang successful na babae, isang strong, independent woman na nakarating na sa iba't ibang bahagi ng mundo at kaya mong maipagmalaki kahit sa sino ang kaharap mo. Tapos ipagpapalit mo siya sa isang katulad ni Lena na hindi ko naman sinasabing mababang uri ng babae, pero kapag si Lorraine or sa mga mata ni Lorraine na nasasaktan siya dahil nga pinagpalit mo siya, dahil nga nagpakasal ka sa iba at hindi mo siya inantay, na insulto siya, talagang mamaliitin niya ang isang katulad ni Lena. Pero napahanga naman talaga ako sa asawa mo. Nako naman, kung totoong nangyari ito sa buhay ninyo, congratulations sa inyong dalawa. At sa mga nakikinig ngayon sa ating programa, alam kong mayroon na rin kayong narinig, nabasa, or anything na somewhere katulad ng kwentong ito. Pero, nako naman, sana inyo pa rin i-share itong kwento natin at sana mag-subscribe pa rin tayo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel natin, mag-click kayo ng notification bell at lagi din kayong na-update kapag ginawa nyo yon sa mga bago nating uploads. Syempre, kung meron kayong sariling kwento ng inyong buhay na nakaka-inspire, nakakakilig, nakakatuwa, nakakainis, nakakagalit, kung ano pa man ang maramdaman namin ng kahit anong kwento pa yan, i-share nyo yan dito sa atin. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com, at mag-like at mag-subscribe o mag-follow na rin sa ating iba pang mga social media accounts, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on Instagram, Threads, TikTok, and Facebook. Pwede din kayong mag-PM sa Facebook page natin tungkol sa mga kwento ng inyong buhay. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. Hanggang bukas po ulit o hanggang sa susunod nating kwento. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat. I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Goodbye and have a great day.